Musta po OTG friends and welcome back to our channel. My name is Ray, your chef on the go. And for today's video po, alam ko maraming ang excited, laging nagtatanong ng topic na to. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw na to ay kung magkano yung mga nagastos nung ako ay pumunta ng Australia. Ang pag-uusapan po natin dito ay tungkol dun sa gastos ko yung principal applicant yung sa akin pa lang po, hindi pa kasama yung ating mga pamilya, hindi pa kasama yung dependent. And if you are interested, stay tuned, keep on watching until the end. Kung bago pa lang po kayong napadaan sa ating channel, I'll appreciate if you subscribe, follow, like, share, and kindly hit the notification bell so that you will be updated with our upcoming videos. At dahil nga po maraming nagre-request at nagtatanong ng topic na ito, kung magkano daw po yung aking nagastos, at ito na nga po yung video na yon. Bale, mag-umpisa po tayo sa number 1, skills assessment. Iba't iba po ang cost ng skills assessment. Sa amin po kasi, sa mga chefs and cooks, ito yung aking binayaran. At saka po, ito pala yung assessing body na aking nag-assess sa akin. Ito yung TRA or yung Trades Recognition Australia. Ang binayaran ko po rito ay 2,750 Australian dollars. Yan po, para sa skills assessment. Kapag ka po kayo ay nagkaroon na ng employer, i-arrange po nila. Pwede rin namang kayo na mismo ang mag-asikaso ng skill assessment nyo, pero kung may referral nila, mas madali. Yan po, yan ang nagastos sa skills assessment. Number 2 po na gastos ay English exam. Nung time ko na ako nag-English exam, ang kinuha ko po ay IELTS. At ang binayaran ko ay 10,270 pesos. Bali, mag-alat na lang po kayo ng mga 300 AUD para sa English exam. Iba't iba po ang company na nag-o-offer ng English exam, pero yung sa akin, ito yung ginamit ko. Tapos po, number 3 na pagkakagastosan natin ay police clearance. Sa akin po, medyo marami kasi akong kinuhang police clearance dahil nga po mahabang panahon akong nasa abroad, nasa barko, iba't ibang bansa yung kinuhanan ko ng police clearance. Bali, ito po, nagbavari yung magiging cost. Depende po sa mga bansa na inyong pinagtrabahuan. Kaya ilalagay na lang natin siya na varies. Pero kung sa Pilipinas lang po kayo nagtrabaho, NBI clearance lang po ang inyong kukunin. Tapos, minsan, ako kasi kumuha pa ako nung PNP Fingerprint Identification Exam. Dito to sa Camp Crame, sa may Green Hills. Yun, 200 pesos yun para sa fingerprint exam. At saka yung police clearance, parang 200 din yata yun. Parang ganun Tapos, susunod po ay ang cost para sa documentation, credentialing, and visa processing. Dito na po papasok yung services ng isang registered migration agent. Sila po ang magkokolekta ng ating mga documents, magbe-verify ng ating mga credentials, tutulungan tayo sa pag-a-apply ng ating visa at pagla-lodge nito hanggang sa outcome. Yun po ang trabaho nila. Ang binayaran ko po sa kanila ay 2,625 Australian dollars. 2,625 AUD. Para po yan dyan sa services na yan. At susunod naman po, 1, 2, 3, 4, 5. Pang 5 ay para sa medical certificate. Ito po yung magpapamedical na tayo. I-check kung ano. Ako po, doon ako sa St. Luke's sa BGC. Doon ako nagpa-medical. Ang binayaran ko po doon ay 300 AUD. Yun po Bale, doon, kasama na doon, package na yon yung x-ray, blood exam,
urine, physical exam, yan. Tapos may panel doctors doon, isang package na yon, ha. 300 AUD, ha, para dito sa step na to. Tapos po, yung susunod na step, kapag lumabas na yung ating visa, lumabas na yung mga result, okay na, dito na papasok yung POEA admin fee. Yun po, bali, pinagsama-sama na rito yung OEC, yung OWA membership, yung mga ganyan, maraming mga kung ano-anong papel yan. Ano po yan, ang total na binayaran ko dyan ay 300 AUD. Kasama na yan. Yung, ilagay na lang natin siya sa isang column, POEA admin fee. Yun po yan, And, siyempre, bago po kayo umalis ng Pilipinas, or pwede naman pagdating nyo doon, pero pinakamaganda nga po, bago kayo umalis, bumili na kayo ng Overseas Visitors Health Certificate or yung OBHE or Private Health Insurance. Ang binili ko, yung isa kasi po sa requirement ng visa natin ay maintain health insurance, kasi po kung may mangyari man sa atin dito sa pagtatrabaho sa Australia ay covered tayo. Kaya po bumili kayo ng private health insurance. Ang binili ko po noon ay para sa akin lang, kasi mag-isa pa lang naman ako dati nung pumunta ako dito, ay yung pinakamura. Para naman po doon sa private health insurance, marami pong mga iba't ibang company ng private health insurance, I-research nyo na lang po. Kayo po ang mamili kung ano ang nababagay sa inyong mga pangangailangan. Bali ako kasi yung insurance na ito, kinuha ko yung ambulance cover saka yung hospital cover. Bali ito po, $80, 80 AUD per month. Yan, Ayan, i-total po natin, Total natin kung magkano. Skills assessment, 2,750. IELTS, 300. Police clearance, ibari nyo na lang po. Kasi nga, nag-iiba-iba. Pero kung sa Pilipinas, alagay nyo na lang dyan, mga $20. Tapos po, documentation, credentialing, and visa. Ito yung sa Registered Migration Agent, 2,625. Medical certificate, 300. Tapos po, POEA admin fee, 300 ulit. At saka nga po yung private health insurance na $80. Bali, ang total po niyan ay 6,375 AUD. I-multiply nyo na lang po sa peso. Siyempre, alam nyo naman, iba't iba ang palitan. Taas baba ang palitan. Pero approximately, may idea na kayo. Yan ang nagastos ko. 6,375 AUD. Yan yung pre-deployment. Yung bago, pre-deployment. Tapos, isama ko pa pala. Hindi po kasama dito. Mag-budget din kayo ng para sa inyong pamasahe. Isa rin yan sa malaking expenses. Kaya sabi ko sa inyo, wag muna kayo magre-resign. Habang kayo ay habang kayo employed, nag-a-apply kayo, nag-aayos kayo ng requirements, sumusweldo kayo, tuloy-tuloy, Hindi na puputol yung source of income ninyo. Pero kanya-kanya yan. Kung kayo naman ay maraming ipon, nasa sa inyo yon. Pero advice ko nga po sa inyo, wag muna kayo mag-resign. At saka para hindi kayo mainip. Diba? Habang nagtatrabaho, inaayos nyo yung inyong requirement. Yan nga po, pamasahe. Tapos, hindi pa kasama dyan yung mga pangkain, pangmerienda. Kasi ako, sabi ko sa inyo, nung ako nag-a-apply, nagbabaon ako. Kung kayo, mahilig kayong kumain sa fast food, budgetan ninyo yung inyong pagkain. Tapos, isa pa pong babudgetan ninyo ay yung pong accommodation. Kasi nga po, di ba tayo sa Pilipinas, marami tayong probinsya, 7,107 islands, di ba? Kung saan-saan tayo nanggagaling. Kadalasan, sa mga major cities tayo nag-a-apply, nagre-requirements. Sa Manila, sa Cebu,
Diba? May mga major cities kung saan doon tayo nagre-requirements. Ngayon po, magbabudget din po kayo ng accommodation. Kung kayo ay magre-rent ng kwarto, short term, or weekly, monthly, yung iba dyan nagbe-bed space, yung iba nag-hotel. Ha? Hindi po yun kasama doon sa ating yun sa aking in-outline na gastos kanina. Ha? Kayo na po ang bahala doon mag-sort out kung magkano ang inyong budget. Kasi ako, malapit lang ako sa Manila, kaya hindi naman kumbaga sa kayang biyahihin. 2.5 hours na biyahe. Kaya ko pa rin mag-uwi maalis lang ako ng madaling araw. Kaya yun po. Kung kayo po ay taga Malayo, siyempre budgetan nyo pa. Kung kayo ay taga Baguio, taga Cagayan, or doon sa bandang south, sa mga Visayas region or Mindanao area, ayun po, magbabudget talaga kayo ng pang bed space ninyo habang kayo nagre-requirements. Kaya yun po, budgetan nyo po ninyo, maglaan kayo ng allowance para doon. Yun po. Okay. Moving forward po tayo. Ito yung binabanggit ko nung nakaraan, mga previous video natin. Yung aking ginastos sa relocation. Nung ako ay pagpunta ko rito sa Australia. Kasi hindi po lahat ng company, hindi lahat ng sponsor ay nag-o-offer ng ganitong serbisyo. Bale, ito pong package na to ay in-offer sa amin. Bali, ito yung relocation cost. Dito po, kasama na yung airfare o yung ticket mula Manila to Australia. In case po, sa case ko, yung ticket ko ay from Manila to Sydney. Ayan. Tapos, at yun po ay direct flight at saka economy, syempre. And then, Philippine Airlines po yun. Hindi ito sponsor, pero baka naman. Tapos po, yung airport meet and greet, meron po silang representative na nag-antay sa amin sa airport. Kasama, may nakalagay doon yung pangalan namin. Ganun, asan ka na? Yan. Yan, merong pumick up sa amin sa airport. Merong representative doon na nag-aantay sa amin. Kasama rin po dito sa package na to ay 4 weeks na shared accommodation. Bale, sila na po ang naghanap ng aming pasimulang titirhan. Yung bale, ang case namin, yung bahay na yon o yung may-ari ng bahay na yon, may pinauupahan siya mga kwarto. Ngayon, binayaran na po yun ng 4 weeks in advance para sa amin na doon kami titira. Kasama po yun sa package niya. Kasama ko dito yung aking kabats. Baka nanonood siya. Ayun. Tapos po, kinabukasan, kasama na rin dito yung full day welcome, intro or introduction to living and working in Australia. Parang merong isang representative ulit na nakipagkita sa amin. Itinur kami ng konti sa city, pinakita yung mga major landmarks, ganyan. Parang tour, ganon. Tapos, sinamahan din niya kami sa bangko para mag-open ng bank account. Ayun po. Tapos, kasama na rin po rito yung taxation setup. Yung pag-ayos ng TFN. Meron na pong form na pre-filled. Tapos, i-check namin yung mga details doon. Lalagyan namin ng mga ibang details na kulang, tapos isa-sign namin yon. Tapos sila na magla-lodge. Medyo mas pinadali na kasi nga po yung mga liaison officer nila o yung mga taga-HR nila, inayos na rin po yun, tinulungan kami, kasama na po yun. And then, binigyan na rin po kami ng travel card na may kasamang 100 AUD na load dun sa travel card. Yun po. Dito sa NSW, ang tawag namin dun ay Opal card. Bale, meron na kaming ganun. Kasama na yon. And then, meron, at last po, kasama na rin, binigyan na rin kami ng SIM card. Yung pinakamura lang. Tapos, kami na po ang bahala doon, yung mga susunod nun. Yan. Di ba po? Yan yung package na aking binabanggit doon sa aking previous video dati.
yung relocation cost, ha? Kaya nga po, ang binayaran ko po dito ay total of 4,000 Australian dollars. 4,000 AUD para sa lahat ng serbisyo na yan. Yan, yung mga naka-outline na yan. Kaya po, sabi ko nga, hindi ko naman siya na sa palagay ko or sa aking understanding, hindi naman siya matatawag na placement fee kasi kung ibe-breakdown po natin yung mga serbisyo na ito sa binayaran ko na 4,000 AUD, sa ticket pa lang po, di ba nga, alam niyo naman, ang ticket ng PAL, medyo mahal. Tapos, direct flight pa. Tapos, kasama na doon yung aming 1 month na accommodation, 4 weeks na accommodation sa bahay. Maganda rin yung una naming tiniran, ha? Yung unang bahay na pinagtiran ko, maganda rin, ha? Tapos nga po, yung bayad pa doon sa mga representative na yan na tumulong sa amin. At nga pala, nakalimutan ko sabihin, sinundo pa pala kami ng ano tawag dito? Taxi mula sa airport. Hinatid kami doon sa accommodation. 'Di ba? Kumbaga sa itong mga gastos na to, sa palagay ko ay reasonable naman yung 4,000 AUD na yan. Kasi, syempre, kikita naman sila kahit papano. Pero ang sinasabi ko nga is, hindi naman ako siningil nung tinatawag na talagang placement fee na hindi mo alam kung ano, di ba? Yung minsan, ang sinasabi, yung katumbas daw 1 month salary na hindi mo alam kung saan napunta. Di ba? Kaya yan. Diyan napunta yung relocation cost na sinasabi ko doon sa aking previous video. Kaya nga po, yan, para kayo magkaroon ng idea, yung unang cost ay 6,375 at saka nga po itong 4,000 AUD. Ito yung mula doon sa umpisa hanggang sa pagdating ko ng Australia. Yan po ang total. Ayan, ito. Yan. Advice ko rin po sa inyo, no? Magbaon na rin kayo ng konting pocket money. Para pagdating nyo rito, siyempre, ang sahod, kung nagtrabaho naman kayo ngayon, next week sasahod na kayo. Pero kahit papano, may panggastos kayo, ha? Tapos po, pwede kayo magdala ng Philippine peso or ibang currency. Pagdating nyo naman sa airport, meron namang money changer doon. Nag-iiba-iba nga lang ang palitan. Yun po, sana ay nasagot na yung inyong tanong. Medyo matagal akong bago ko tong nagawa tong video na to kasi nga hinahanap ko pa yung mga resibo ng aking mga binayaran, yung resibo ng IELTS, yung mga iba't ibang gantas. Nag-notes pa ako para detalyado yung aking video, Kaya po, sinasabi ko nga po sa inyo, paalala, itong cost na ito ay related sa akin. Magkakaiba-iba po tayo, Siyempre, kung iba yung visa ninyo, iba yung skill assessment ninyo, iba't iba tayo ng gastos, Pero ito ay magiging guide nyo lang, kung para malaman nyo. Okay? Sana po nakatulong at kung nagustuhan nyo po ang video natin ngayong araw na to, pakishare nyo po sa inyong mga kaibigan, family, at sa mga kakilala na sa palagay nyo po ang video natin ay interesting. Paki-subscribe, follow, like, share, and kindly hit the notification bell so that you will be updated with our upcoming videos. Mag-comment din po kayo kung sakasakaling alam natin na sagot, susubukan nating sagutin. And salamat po sa panonood. God bless!